Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Oh, hayan ang lahat ng pagkain in-order ko. Ubusin mo. Galit na utos nito sa kanya. Sasama ka sa lalaking yun kapalit ng pagkain? May panunuyang bulyaw nito sa kanya. Parang sampal sa mukha niyang ginawa nito. Umorder lang naman ito ng 3 servings ng seafood platter na good for 10 packs. Anong inaantay mo? Di ba gutom ka kaya ka nakikipaglandian kay Casper? Ubusin mo lahat yan. Galit na utos nito sa kanya. Nagkakamali ka. Inaya niya ako mag-lunch dahil may gusto lang siyang i-discuss na offer sa akin dahil magtatayo siya ng sarili niyang gym. Paliwanag niya dito. Tinanggihan ko naman ang offer na lunch niya, di ba? Aniya dito. Mukhang saradong isip nito sa sinasabi niya dahil sa tagpong nakita nito. Lalong naningkit ang mga mata nito. Bilib rin naman ako sa kapal ng apog mo, no? You know why you're here? Tapos dito ka pa nagpuputa? Anito sa kanya. Ngayon patay gutom ka na rin at ibebenta ang katawan kapalit ng pagkain at mga material na gamit? Nagpantingan tenga niya sa sinabi nito. Nilapitan at sinampal niya ito sa magkabilang pisngi. Bumakat ang kamay niya sa mukha nito sa lakas ng sampal niya dito. Hinuli ito ang kamay niya at walang kaabog-abog na kinuyumo siya nito ng halik. Sa bilis ng pangyayari, natulala at hindi siya nakapalag dito. Parang nakukuryente ang katawan niya nang hawakan siya nito. Sa kabiglaan para siyang tuod habang marahas siyang hinahalikan nito. Napupugto ang hininga niya kaya naitulak niya ito. Nasasaktan siya sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Dali-dali siyang lumabas ng guest house nang makawala siya dito dahil sa gulong-gulong isip niya at sa sama ng loob niya. Nahaplos niyang namamagang labi dahil sa marahas na paghalik nito, kaya na mag-aayon. Ipokrita siya kung sasabihin niyang walang epekto sa kanya ang halik nito. Besides, ito ang first kiss niya at ito pa lang ang nakahawak sa kanya. 2 araw pa lang niyang nakakasama ang lalaki pero puro sama ng loob at pang-aalipusta na ang ginagawa nito sa kanya dahil sa estado niya sa buhay at dahil sa uri ng trabaho niya. Sa pagkakaalam nito, kailangan niyang lunukin ng pride at tanggapin ang mga akusasyon nito dahil kailangan niya ng pera. Hindi niya namalayang tumutulong na pala ang kanyang mga luha. Nasa batuhan siya at nakatanaw sa alpas ng dagat. Masasakit ang mga salitang binitiwan nito, nakalatay sa isip at puso niya. Napaka-harsh ng pakikitungo sa kanya ng lalaki dahil sa escort lang siya nito. Dahil ba sa hindi magandang impresyon nito sa kanya, at alam niyang ayaw siya nitong maging personal trainer ng tito niya dahil tingin nito sa kanya masamang babae. She tried na baliwalain yun dahil trabaho lang, walang personalan. Pero nasasaktan na talaga siya. Konting tiis na lang, kakayanin niya para sa pampa-opera ng nanay niya. Gayunpaman, ang bilis ng tibok ng puso niya pag naaalala ang mapusok at marahas na halik nito. Nang kumalma siya at gutom na siya, naisipan niyang humanap ng makakainan na kakasya ang dala niyang pera. May dala siyang kaunting pera at may pinagtanungan kung saan malapit ang sari-sari store. Mahigit na 40 minuto ang nilakad niya para sa pinakamalapit na sari-sari store. Merong mga lokal na nakatira malapit doon. Nakapamili siya ng mangilan-ngilan na cup noodles at tinapay. Pag uwi niya, nagpainit siya ng tubig at nilagyan ng instant cup noodles na binili niya. Nadat na niyang lalaki na mahimbing na natutulog sa kama. Hindi man lang siya nito hinanap man lang. What a heartless man, ani sa isip. She hates him. Pumunta siya ng balcony para doon kumain ng hapunan niya. Hindi niya maatim kainin ng pagkain kung galing yun sa hindi magandang intensyon. Mas pipiliin niyang gutumin ang sarili. Nakita niya ang seafood na binili nito. Nasa basurahan sa labas. Mabilis niyang naubos ang mainit na instant noodles at 2 tinapay. Nang makabihis ng pantulog, nagtungo siya sa may balkonahe. Doon na lang siya matutulog
Tutal, may bubong naman yun at may malaking bench doon at hindi naman ganun kalamig. Magsusuot na lang siya ng makapal na damit. Hindi niya maaatim na makasama ang lalaking yun. Dahil sa pagod niya sa paglalakad, kaagad siyang nakatulog. Naramdaman ni Kiara na may bumuhat sa kanya at nilapag siya sa malambot na higaan. Antok na antok siya kaya hindi na siya nagmulat pa ng mga mata. Pagising niya kinaumagahan, nasa kama na siya at nakaprepare ng tray na may lamang agahan. Wala na si Blake kaya hindi niya sigurado kung katabi niya itong natulog o natulog ba ito sa sofa. Nilantakan niya ang agahan. Nasimot ang laman noon dahil masarap ang big breakfast na iniwan nito. May bacon, sinangag, sunny side up, at bagong pigahang orange juice. Napahinga siya saglit at inayos ang villa nila. Gusto niyang mag-jogging para kahit papano may mapaglibangan siya sa isla. Nakonsensya siguro ang brusko kaya nilipat siya ng higaan. Kahit paano may bait naman ito. Pero hanggang ngayon masama pa rin ang loob niya dito. Nag-jog siya for 30 minutes at nag-stretching. Nakakagaan sa pakiramdam niya, lalo na't sa tabi ng beach. Nang matapos siya sa ginagawa, may narinig siyang boses sa may batuhan, kaya na-curious siya at pinuntahan ito. Nakita niya si Cindy at Blake nag-uusap. Tatalikod sana siya pero narinig niyang umiiyak si Cindy. I regret that I let you go, and we betrayed your trust, and just make a career and run off for you. I'm so sorry, Blake. It's not a reason na lagi kang wala at si Ron ang nandun para sa akin. Natukso ako sa kanya at masyado kong ambisyosa sa karir ko. Tahimik lang na nakikinig ang binata sa umiiyak na dalaga. I still love you, Blake. Anang babae. Pwede ba tayo magsimulang muli? Please? I have a girlfriend already at hindi ako laruan na dahil nagsawa ka na sa isa, babalik ka sa dating laruan mo. I've been through a lot already when you betrayed me and I already move on. Hope you do as well. Seryosong sabi ng lalaki. I know na rebound mo lang ang babaeng yun para pasakitan ako, Blake. Dahil pumatol ako sa personal trainer ko na kaibigan mo. I'm really sorry sa nagawa ako. Pero please, give me one more chance. Pagsusumamo nito at niyakap ang binata at hinalikan niya ito. Hindi niya kayang makita ang tagpong yun kaya tumalikod na siya tumakbong bumalik sa villa. Kailangan wala akong maramdaman sa lalaking yun dahil he hates me and I feel the same way. Pangungumbinsi niya sa sarili. Magkaibang estado ng buhay namin at kailanman prostitute ang turing nito sa kanya. Mas mabuting gano'n na lang ang paniwalaan niya kaysa lumalim pang nararamdaman para dito at sa huli siya lang naman ang talo. Pagdating ng lalaki para sunduin siya, napatangay ito sa kanya at natigilan saglit at nagbawi ng tingin. Ano ba yung suot mo? Hindi ka magtitable ng lalaki doon o sasayaw sa pool? It's a get-together lunch with my friends and with their partners. Iritadong sabi nito sa kanya. She knows revealing ang suot niya, pero ganun lahat ang inampaking damit ni Virgie. Hindi naman bastusin pero revealing ito dahil sa labas ng likod niya at makikita rin ang cleavage niya kung gagalaw siya. Bakit? Di ba puta ako? Anong ini-expect mong isusuot kong damit? Pang-iinis niya dito. Ganun, mag-flirt ka sa party. Mahiya ka naman dahil nandun ako. Galit na balik nito sa kanya. Wala namang nakitang maganda sa kanya ito kaya pagbibigyan niya ito. Ganun na nga, pamimiko niya dito. Get changed now, utos nito. Wala akong dalang damit na disente. Piloso pong sagot niya. Fine, ikaw ang bahala kapag nabastos ka. Anito sa kanya. Hindi nila ako babastusin kung hindi sila bastos. Aniya dito. Hindi na sumagot ang binata sa kanya. Sa ibang parte ng islang party, sumakay sila ng yate. Napakagara ng yating sinakyan nila. Pag-aari ito ng isa sa mga kaibigan ni Blake. Halos may kaparehang mga kaibigan nito maliban sa 3 kaibigan nito na sina Luis, August at Ben na siyang may-ari ng yate. Yung mga iba, asawa ang kasama. Yung iba naman girlfriends. Hindi ganun kadami ang bisita. 5 pareha, 3 solo na kaibigan nito. Pagdating nila sa loob ng yate, nagkakasayahan ng mga ito. Abala ang mga lalaki sa pag-inom at ganun din ang mga babae na kwentuhan naman about sa travels ng mga ito
at mangmamahaling collections. Lahat ay galing sa maimpluwensyang pamilya at mayayaman. Binati siya ng mga kaibigan ni Blake at complimented her. Nilapitan siya ng dalawang may asawa na sina Alice at Trish. Nakipagkwentuhan ng mga ito at nagpaturo ng mga exercises to lose weight at interesado daw ang mga ito na mag-gym pag alis ng isla. Napaka-warm at friendly ng dalawa sa kanya. Pero she felt uncomfortable sa dalawa sa mga kapareha ng mga kaibigan nito. Tinaasan siya ng kilay at they snub her. Tinignan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa na nang uuyam. Nilapitan ng mga ito si Blake na kasalukuyang kausap ang ex-fiancé nito na invited pala sa party kasama ang kapatid nito. Nagsalita ang isa sa mga ito na nagpaparinig sa kanya. Poor Blake for having a cheap girlfriend. Trying hard. Parungit ni Megan sa kanya. Blake, what happened to your standard? Ani ni Monique. From premium to downgraded one? She's far distant from Cindy. Walang prenong sabi nito sa kunwaring boyfriend niya. Hindi siya affected sa mga beaches na to. Hindi nito masisira ang araw niya. Kinagalitan nito ng boyfriend nitong si Nico at ito na rin ang humingi ng paumanhin dito. Pero hindi ito nagpapigil. Biglang nabalot ng tensyon ng paligid. Monique, Megan, if you can say something nice, please shut up. Galit na sabi ni Blake dito. Napamang ito sa sinabi nito sa harap ng lahat. Tara na sa deck, Yara. Sumunod siya dito papunta sa deck. Napaka-presko at ang ganda ng dagat. Don't mind Megan and Monique. Best friends sila ng ex-fiancé ko. Ang kanilang opinyon ay hindi mahalaga at huwag mo nalang pansinin ang mga yun. Hintayin mo na lang ako dito at magpahinga. I'll be back soon. Anito. May importante lang kami pag-uusapan ni Cindy. Don't mind me. Take your time. Ani niya dito. Pero sa loob niya, inis na inis siya dito. Tumango lamang siya dito at sumandal sa may grills ng yacht. At pinagmasdan ng mga lumilipad na ibon sa himpapawid. Napalingon siya nang marinig ang yabag papalapit sa kanya. Well. Nandito ka lang pala, bitch. Kasama lang naman ni Cindy ang brainstorming mo at nakikipag-intimate sa kwarto niya. I think they're planning to get back together. Parang biglang sumakit ang dibdib niya sa kaalamang yun. Mukhang kinakarir mong pagiging girlfriend ni Blake, ha? Don't worry. After niya magsawa sa isang tulad mo, iiwan ka rin niya kaagad. Si Cindy nga, she's almost perfect and they match in heaven. Naghiwalay pa rin sila. Ikaw pa kaya na mukhang kung saan lang pinulot na bar ni Blake? Panunuyan ito sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin, bagkus ay pumunta ito sa isang bahagi ng deck para iwasan ang mga ito. Nasaktan siya sa nalaman na iniwan siya doon para puntahan si Cindy. What's the use to bring her with him sa party na yun, kung ganun lang din pala ang mangyayari? Pinuntahan siya ulit ng dalawa. Meg, mukhang binabastos tayo ng beach na to, ha? Sino bang pinagmamalaki mo? Ang boyfriend mo? Pwes, iiwan ka rin nun pag nagsawa na siya sa'yo. He's making out with Cindy ngayon at nakalimutan ka na nun. Look at yourself. Wala ka naman ni sa kalingkingan ni Cindy. Please stop pestering me, ani sa dalawa. Wow, so kami pa ang peste ni Megan. Pepestehin ka talaga namin dahil pinahiya kami ni Blake nang dahil sa'yo. You deserve it. Dahil sa mga sama ng amoy na lumalabas sa bunganga nyo. Galit na sabi niya sa mga ito. What did you say na babae ka? Biglang pinagtulungan sinabunutan at sinampal siya ni Monique at Megan. Nasaktan siya sa ginagawa ng mga ito. Hinawakan siya ni Monique at sinampal siya ni Megan sa magkabilang mukha ng malakas. Dumugo ang gilid ng bibig niya. Nanlaban siya hanggang sa mabitawan siya ni Monique. Nang marinig ni Megan ang yabag papunta sa deck, ginulo nito ang buhok niya at nagkunwaring naghandusay ito sa sahig. Sa aktong pagsampal niya kay Monique, yun ang tagpong naabutan ni Blake. Agad nitong dinaluhan na nakahandusay na si Megan at tinignan siya ng masama. Nag-iiyak ito at niyakap ang binata at inakusahan siya na sinugod siya ng mga ito at sinampal. Itinulak niya ito na dahilan ng paghandusay nito sa sahig. Napakagaling magdrama ng babaeng ito na todo iyak pa talaga. At hindi din papahuli si Monique sa kasinungalingan. Napakasuyo ng binata na binuhat si Megan at inihiga sa bench sa deck. Thank you, Blake. Anito na kalmante na kuno. Masyado kang magaling para makasama ng asong yan.
Hopefully, you realize kung gaano ka walang class at breeding ang babaeng yan. Paiyak-iyak na sabi pa ni Megan. Please accept my apologies, ladies. Nito sa dalawa na ikinangisi naman ang mga ito sa kanya. Ang walang hiyang to, he apologized to them. At siya bilang girlfriend niya, kahit na pretended lang, hindi man lang niya tinanong kung ano nangyari at kung okay lang siya bago paniwalaan ang mga to. Hanggang ngayon dumudugo ang gilid ng bibig niya. We need to talk. Follow me. Matigas na utos nito sa kanya. I'm fed up with you, lady. Wala ka nang ginawang matino since you've been here sa isla. Gulo at sakit ng ulo lang ang dulot mo sa akin. Ngayon naman nananakit ka pa. Hindi ko alam ang gagawin sa'yo. Stay away from all of them. Try not to come near them. Baka anong iskandalo pang gawin mo? Baka hindi pa kita bayaran. Galit na pahayag nito. What can she say? Hindi naman maniniwala ito sa kanya. She got hurt and dumudugo pa ang gilid ng labi niya. At siya pa ngayon ang masama. Wala man lang itong pakailam sa kanya. He did not even ask her side. Bagkus, pumanog ito sa dalawa. Iniwan siya nito sa yate nang maibabaan ng captain ang mga ito sa isang private resort. Narinig niyang idinahilan ni Blake na masama ang pakiramdam niya kaya hindi na siya makakasama sa activity nila. Nagngingit-ngit sa inis si Kiara. Masyadong maliit ang tingin ng lalaki sa pagkatao niya at nasasaktan siya kung paano siya nito itrato. Walang tao ang yacht, kaya nagtungo siya sa napaka-modern na kitchen nito para kumuha ng cold pack dahil sa lakas ng sampal ng babaeng yun, parang namaga ang mukha niya. Umupo siya sa may upuan doon habang sa alitan na nilalapatan ng cold pack ang mukha niya. May narinig siyang nasa loob ng yacht kaya napalingon siya. Hello there, nito sa kanya. Kumaway lang siya kay August at tumalikod na. Napapitlag siya na magsalita ito mula sa likuran niya. I heard from the girls what happened, but it looks like na there's something off about it. Nito sa kanya. Give me the cold pack. I will check. Nag-aalangan man, binigay nito yon. Nang tinignan ng lalaki ang mukha niya ay mahapdi yun, kaya napaaray siya sa sakit. Namamaga ang mukha mo. May sugat ka pa sa labi. Doktor ako, don't worry. Lilinisin ko muna yung sugat mo. Stay here, kukunin ko yung first aid kit bag ko. Pagkatapos na malinis ang sugat sa may labi niya, at kumuha ito na manipis na towel, binalot ang cold pack doon at nilagay sa pisngi niya ng salitan. Na-appreciate niya ang alagang binibigay nito sa kanya. Kahit papaano may nag-aalala pala sa kanya, hindi tulad ni Blake na siya pang in-isolate nito para bang siyang may kasalanan. Tell me what happened, Kiara. I will listen. Anang binata sa kanya. Naantig siya sa pagmamalasakit na ginawa nito at ikinuwento ang lahat dito. It makes sense. Dahil sa inyong tatlo, ikaw lang may pasa at sugat sa muka. Nag-iisip na sabi nito. Naniniwala ako sa iyo, Kiara. Nakita ko silang dalawa at walang pasa o ano. Ikaw ang pinagtulungan nila and frame you. I need to talk to Blake. Seryosong sabi ng binata. Please, August, don't tell him anything. Pakiusap niya dito. But he needs to know the truth. Nito sa kanya. It doesn't matter anymore. As long as I know there's someone believing in me. Napaluha siya dahil sa suporta at malasakit ng binata. Pinunasan nito ang luha sa mukha niya. Iyon ang dagpong nadat na ni Blake. We're waiting for you there. At nandito ka lang pala kasama ang girlfriend ko. Galit na sabi nito kay August. Relax ka lang pare. Kiara need to be checked. Sinuri mo ba siya pagkatapos ng nangyari? Huwag mong pakailaman ng relasyon namin, August. You don't know nothing. Lubayan mo siya and I'll take care of her. Galit na sabi nito. Tumawa ito. Nagpapatawa ka yata. You left your girlfriend na namamaga ang muka at putok ang labi. Then you will tell me that? How pathetic you are. Sumbat ni August dito. She deserves it. Dahil siya nag-umpisa ng gulo. And I just want her to learn her lesson. I'm against violence, especially she's a woman. Kaya kahit sino pang gumawa ng ganyan, I will not tolerate it. Walang anuman sipat siyang sabi nito sa kanya. What a loving boyfriend. Sarcastic na sagot nito. I'm okay, August. Salamat sa tulong at comfort. I really appreciate it. Pahinga na ako sa cabin. See you later. Paalam nito. Balik kami ng hapon para makabalik ang yacht ng gabi, sabi nito.
Umalis na ang binata at iiwan na sana siya nito, pero hinablot siya nito. Ano yun? Naliligaw sa harapan ko? So, nakahanap ka ng kakampi kay August, ha? And it seems like she's your next client. Is it the sexual service? Alam mong crush na crush ka niya, kaya inakit mo siya, hindi ba? Napakatalim talaga ng dila ng lalaking ito sa kanya. Alam nito kung paano siya saktan emotionally. Paano nito naging tiyuhin si Mr. Marco, samantalang kabaliktaran nito iyon? Marahil, ito ang black sheep ng pamilya. Hindi ba prostitute ako? Kaya natural lang na akitin ko ang mga prospect client ko. Pabalang nasagot niya dito. Ganun na. Nilapitan siya nito at walang ano-anong kinayumos siya ng halik. At ramdam niya ang sakit sa may labi niya dahil may sugat siya sa gilid nun. Tinulak niya ito pero para itong pader na hindi matinag-tinag. Mapaghanap ang halik nito. Unti-unting pumapaloob sa loob ng blusa niya ang kamay nito. Dinadama na ang dibdib niya. Napaigtad siya sa ginagawa nito at sinisimulang manlaban. Bagkus inihiga siya nito sa couch at doon pinaghahalikan at patuloy sa pagdama sa kanyang dibdib. Apektado ang katawan niya sa ginagawa ng lalaki sa katawan niya. Nagtatalo ang isip niya sa ginagawa nito dahil parang nalalasing siya sa sensasyong ginagawa nito. Naalis na nito ang blusa at panloob na suot niya at para itong sanggol na sumisimsim sa dibdib niya na nagbibigay ng klite sa kaibuturan niya. Parang may paru-parong lumilipad sa puso niya. Pinipigilan niyang mapaungol sa ginagawa nitong kapusukan. Hinayaan niya itong damhin ang katawan niya at nadadarang siya sa ginagawa nito na nakakalasing sa kanyang diwa. Nahubara na siya nito at may munting ungol na hindi niya napigilan. He already positioned her legs and she can feel his expert hand sa loob ng hiyas niya. I think you're more than ready. You're wet, babe. Open your eyes so you will not forget my face who will fuck you the most na hindi mo makakalimutan at hahanap-hanapin mo sa buong buhay mo. Para siyang nanigas sa sinabi nito. Parang tinadyakan siya sa dibdib. Napakagaspang nito sa kanya at isang bayaran siya kung ituring nito na walang kwentang babae. Buong puwersa niya itong tinulak at tinakip ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Anong laro ba ang gusto mong laruin, ha? Lumapit ito sa kanya pero umiwas siya dito. Mabilis niyang pinulot ang mga saplot sa sahig at dali-dali siyang pumasok sa kwartong pinagdalhan sa kanya kanina ng lalaki na siyang magiging silid niya sa yak. Ang bilis ng takbo ng puso niya at parang hinihingal siya sa pagtakbo. Nasuot na niya ang damit at hindi na siya pinuntahan ni Blake kaya napanatag ang kalooban niya. Dahil sa samot-saring iniisip, hindi siya makaidlip. Narinig niyang bumukas ang pinto at nagpretend siyang natutulog. Agad din naman itong lumabas na malamang ay may kinuha lang.